So, hello guys. So, I'm back. So, sorry, medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng video. So, dito naman is ikukwento ko kung naging smooth ba yung namin sa papuntang US. So, dahil nga nagproblema kami sa ID ko, QID ko dito. Kasi mahihirapan akong bumalik dito sa Qatar kapag yung ID ko is 'di ba? Yung ID ko kasi is pina-update namin. Bali yung apelyido ko is apelyido na ng asawa ko. So, dahil sa kakamadali namin, kasi gusto ng asawa ko, yung visa ko soon will be sa name niya na. So, yung ginawa namin, pinalitan na namin yung passport ko. So, okay na yung passport. Kaso lang yung QID ko is, kumbaga parang siya, medyo late na. So, bumalik kami sa Qatar Embassy. Kinonsulta namin doon kung ano yung mangyayari, ganun. So, pinabalik kami that time. So, bumalik naman kami. Tapos, pagbalik namin is, nagtanong kami na if ever, hindi namin makuha kasi need pa sa newspaper, di ba? So, natapos na yon. So, nung bumalik kami is, wala daw yung modern nila. Modern, kumbaga, parang medyo mas mataas ata sa kanila. So, yung ginawa namin ng asawa ko is, nagtanong kami kung pwede ba akong lumabas ng bansa, ng Qatar, kung okay lang ba. So, ang sabi naman, mostly naman ang nagsabi sa amin is okay lang daw, ganun. Kasi meron naman daw kaming papilis. So, ito na, nung nung time na kami, magta-travel papuntang US. So, kasi i-check yung mo, di ba? Mga documents mo, visa. So, naging smooth naman siya. Wala naman, hindi nila hiningi yung ID ko, ganun. So, smooth lang kami. Tapos, nung doon na sa US, kasi sabi nila is, aanoin ka pa daw doon, i-interviewin, kumbaga tatanungin, kung ano yung plano nyo, about sa asawa mo, ganun. So, ako, grabe kabang-kaban ako noon. Kasi hindi ko alam, baka tanungin ako ng kung ano. So, nung doon na kami sa airport, sa US, naging naman siya. Kumbaga, nung doon na sa mismong tawag nito, ano ba yun? Nakalimutan. Kinausap siya ng asawa ko. Nag-usap sila ganun. So, Air Force din daw siya. Tapos, yung asawa ko is Air Force. So, ganun lang kabilis. Sobrang smooth lang. So, nung sabi niya is, dito muna kayo sa side kasi may mag-i-escort sa inyo. Papunta nga daw sa interview. Kumbaga, i-interviewin ka pa. So, nagantay kami. At later on, may lalaking lumapit sa amin. Tapos, inanoan niya na kami kung saan kami pupunta. Pinasunod niya kami sa kanila. So, sobrang daming tao dun. So, nagantay kami na tawagin yung pangalan ko at ang anak ko kasi dalawa kami, di ba? So, nung kami na, kumbaga, tinawag na ako yung pangalan ko. Janet and Chris Lee, like this. So, yun na nga, tinawag na kami. So, nagtanong siya, ako ba si Janet, ganun. Yung si Chris Lee, ganun. So, tiningnan niya lang kami, tapos sabi niya, can I see your baby's passport? Kumbaga, sa passport ng anak ko, Aniela. So, binigay ko naman. And then, after that, wala na. Inanuan niya na kami, sabi niya, you're ready to go, ganun. So, Diyos ko, sabi ko, ay, salamat. Akala ko maraming itatanong or ganun, di ba? Kasi sabi nila, mostly daw itatanong is, ano yung plano nyo, ganun. So, syempre kami, yung asawa ko is nagtatrabaho pa sa Qatar. So, kailangan kong sagutin yung tanong na kung ano yung plano namin. So ito na, nung nakasakay na kami sa eroplano, nung nakasakay na, nasa US kami, diba? Pero nung nasa eroplano pa lang kami, tawag dito, yung Qatar ID ko is ready na. Kumbaga, late lang siya ng kumbaga, kakalipad lang ng eroplano. Or, kakalipad lang ng eroplano, tapos okay na yung ko. So, yung pinaproblema namin is yung pagbalik. Kasi baka tawag nito, na naman kami, gano'n. baka hindi ako makabalik. So, kumbaga, hindi na ako makapasok sa Qatar. Kasi, kaya, kapag yan yung nangyari, may plano din naman yung asawa ko. Either, punta kami sa Pinas. kapag ganyan yung mangyayari. Na hindi ako pwedeng sa Qatar makabalik. So, pupunta lang kami sa Pilipinas. Kumbaga, ako, si Aniela, gano'n. Pero, nung pabalik naman kami ng Qatar, sobrang smooth lang naman. Smooth lang talaga. Tapos, nakakuha na kami ng SSS doon, Social Security. Aniela at sa akin. Pero sa anak ko na lalaki, hindi pa kasi parang naabutan siya ng ngayon ni Trump. Yung mga policy ni Trump, iwan ko.
dami daw nagbago. So, naabutan yung sa anak ko na lalaki. Kaya, pagbalik na namin next year, dun sa US, saka na namin nakasikasuhin yun sa kanya. So, naging successful yung ano namin, US namin. Kaya, by next year, maybe mag-for good na kami dun. Kasi, dito, while andito ako, hindi din ako pwedeng maghanap ng trabaho. Kasi nga, di ba, supposed to be, dun kami sa US na eh. Kumbaga, parang lumalabas na ano eh, na tawag dito, nag-cheat kami. So, contractor naman yung asawa ko kasi nakakontrata siya dito. So, after ng kontrata niya is settle na kami sa US. So, yun lang. Thank you so much sa time, sa panonood. Thank you, and may ikukwento pa ako next topic, or kung may tanong kayo, just comment, then sasagutin ko. Thank you, bye!